Si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ni Cardano, ay nagbunyag ng isang makapangyarihang plano. Gusto po niyang gawing DeFi layer na XRP ang sidechain ni Cardano na tinatawag po na Midnight. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano po ito makakaapekto sa kinabukasan ng XRP, ni Cardano at higit po sa lahat ay sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Cardano at saka XRP. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga importanteng detalye tungkol sa bagong hakbang na ito. Malalaman natin kung ano po ang Midnight, bakit po ito mahalaga para kay XRP at kung paano po ito magbubukas ng maraming oportunidad sa decentralized finance. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang nakikita po natin dito ay si Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang founder ni Cardano. At ayan, ano nga ba ang Midnight at paano po ito konektado kay XRP? Si Midnight ay isa po itong privacy-focused sidechain na ginawa ng Cardano team. Ibig pong sabihin ay isa po itong espesyal na blockchain na nakahiwalay pero konektado kay Cardano at may pangunahing layunin. At ito po ay ang protektahan ang privacy ng mga users. Ang pinaka-highlight kay Midnight ay ang paggamit niya ng zero-knowledge cryptography. Sa madaling salita ay kaya po nitong patakbuhin ang mga smart contracts nang hindi po isinusuko ang mga sensitibong impormasyon ng mga users. Ngayon, ayon po kay Ginoong Hoskinson mismo sa isang live AMA session, gusto po niya na si Midnight ang maging DeFi layer ni XRP. Gusto po niyang bigyan ng kakayahan ang mga holders na XRP at maging si Ripple mismo na makapasok po sa mataas na DeFi yields nang hindi na kailangang i-transfer ang mga token nila sa ibang blockchain. Ngayon ay bakit po hindi kayang gawin ito ng native na XRP ledger? Ayan, mahalaga pong maunawaan na si XRP ay wala po siyang sariling smart contract capabilities. Hindi po niya kayang magpatakbo ng staking, lending o liquidity pools tulad po ng ginagawa ng Ethereum, Solana or Cardano. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan ni XRP ng partner na may ganitong kakayahan. Dito po mapasok itong si Midnight. Sa pamamagitan po ng integration na ito, pwedeng makakuha si XRP ng access sa DeFi world nang hindi kinakailangang talikuran ang kanyang identity. Yan, ang kanyang sariling identity na mabilis, secure at focused sa cross-border payments. Ngayon ay paano naman po makikinabang ang mga XRP holders dito? Ayon po kay Ginoong Hoskinson, kapag tuluyan ng gumana ang integration ni Midnight at ng XRP ledger, magkakaroon na ng mga bagong oportunidad ang mga holders ni XRP. Una ay ang staking. Maaari ka na pong kumita sa pamamagitan ng pagpapaikot ng iyong XRP kahit hindi mo ito kinakailangang ilipat sa ibang wallet. At pangalawa ay ang lending. Pwede mong ipahiram ang iyong XRP kapalit po ng interest na para bang bangko. Pangatlo ay ang liquidity pools. Maaari ka pong maging liquidity provider at kumita po ng bahagi sa bawat transaction. At ang maganda po dito ay hindi mo na kailangang iwan ang XRP ledger. Nananatiling ligtas ang ating asset habang nagagamit natin ang mga benepisyo ng DeFi sa pamamagitan po ng Midnight. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin dito ang tinatawag na full XRP DeFi package. Ayan. Ano pa ba ang kasama rito? Bukod po sa partnership kay Midnight, may plano rin itong si Ginoong Hoskinson na i-integrate ang iba pang mga tools ng Cardano ecosystem para
kay XRP. Una po ay ang tinatawag na Lace Wallet. Yan, ang opisyal po na wallet ng Cardano ay magkakaroon po ng suporta para kay XRP. Ibig pong sabihin, pwede pong i-store, i-send o i-manage ang XRP sa loob ng Lace Wallet kasama ng iba pang mga assets tulad po ng ADA, Ethereum at saka iba pa. Pangalawa ay may balak din po silang dalhin si RLUSD, ang stable coin na gawa ni Ripple, papunta sa ecosystem ni Cardano. Magagamit ito bilang stable liquidity option para sa mga DeFi platforms na tatakbo kay Midnight. At ang ibig pong sabihin nito ay magkakaroon ng mas stable na capital flow at hindi ka na masyadong maaapektuhan ng market volatility kung gusto mong sumubok ng DeFi pero ayaw mong mawala ang value ng puhunan mo. Ngayon ano naman po ang role ng mga executives ng Ripple sa partnership na ito? Hindi lang po si Ginong Hoskinson ang gumagalaw dito. Nakipag-usap na rin siya kina Ginoong David Schwartz. Siya po ang CTO ng Ripple at kay Ginoong Brad Garlinghouse. Siya naman po ang kanilang CEO. Layunin ng kanilang pag-uusap na gumawa ng seamless connection sa pagitan po ng Midnight at ng XRP ledger. Kapag nagtagumpay po ito, mapagsasama ang matibay na kakayahan ni Cardano sa smart contracts at ang global liquidity at bilis ni XRP. Sa madaling salita, dalawang malalaking puwersa sa blockchain industry ang nagsasanib. Ngayon ay paano naman makasali sa Midnight airdrop kung isa ka pong XRP holder? Yan, na-content na po natin yung tungkol dito sa nakalipas na video natin. Yan, kung ikaw po ay isang XRP holder, yan, na hindi meron ka pong hindi bababa sa halagang $100 noong June 11, 2025 ay eligible ka na po para sa Midnight airdrop. Yan lamang po yung simpleng requirement. May nakalaang 1.2 billion na Night tokens na siyang magagamit po sa governance ni Midnight. Isa itong magandang pagkakataon na makakuha ka ng libreng crypto habang tumataas pa ang hype sa project. Meron pong dalawang airdrop campaigns na tinawag na Glacier Drop at saka Midnight airdrop. Kaya kung pasok ka po sa criteria, siguraduhin mong i-claim ang iyong bahagi. Ngayon ay kailan naman po magiging fully operational itong si Midnight? Sa ngayon, nasa testnet pa lamang po itong si Midnight at ginagamit na siya ng mga developers para sa mga privacy-based decentralized apps. Inaasahan na sa bandang dulo ng 2025, yan, or katapusan po ng taong ito, ay magiging live na po ang mainnet version nito. At ang exciting part, hindi lamang po si XRP ang pwedeng gamitin dito. Compatible din si Midnight sa iba pang mga networks tulad ni Ethereum, Solana, Avalanche at saka iba pa. Isa po itong multi-chain opportunity. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado dito kay Cardano at saka XRP. Para sa atin dito sa Pilipinas ay maganda pong balita ito. Una ay binibigyan tayo ng bagong paraan para magamit si XRP ng mas kapaki-pakinabang. Sa halip na hawak lang natin siya bilang pang-hold or pang-trade, maaari na tayong kumita ng passive income sa pamamagitan po ng DeFi. Pangalawa ay hindi na po natin kailangang mag-transfer ng ating assets sa Ethereum o iba pang network para lang makagamit ng DeFi na mas safe, mas simple at saka hindi na masyadong mahal ang gas fees. At syempre, dahil may airdrop, may pagkakataon po tayong makakuha ng libreng tokens na posibleng tumaas ang kanilang halaga. Yan ang kanyang halaga sa hinaharap.
Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang ay napaka-smart ng move na ito. Hindi lamang para kay Cardano kundi para kay XRP. Imbis na magkumpetensya, pinili po nilang magsanib puwersa para makapaghatid ng mas makabagong solusyon. Nakikita natin dito ang maturity ni Ginoong Charles Hoskinson bilang isang leader. Hindi lang siya basta gumagawa ng sariling ecosystem. Gusto po niyang magtulungan ang iba't ibang project para sa mas magandang kinabukasan ng buong blockchain industry. At para sa atin bilang mga Pinoy, mas marami na tayong options ngayon. Hindi na kailangang hindi na po natin kailangang manatili sa mga centralized exchanges lamang. Hindi na rin tayo limitado sa trading. Sa tulong po ni Midnight at ni XRP, may bago tayong DeFi gateway na pwedeng pagsimulan ng mas matibay na financial freedom. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.